Pakinggan niyo po si Chel Jokno, mga bossing. Oh. Tingin ko matagal nang iniintay ng sambayan ng Pilipino na makita ang ebidensya ng prosecution laban doon sa impeachment case. Totoo naman po talaga. No? Sinasabi ni Marcoleta nung isang araw na binlag natin, kumbaga, yung mga congressman, makukulong daw ho. Si Marcoleta. Anong oras at petsa na ho ngayon? July 16, no? 16 days na nang nakakaupo si Marcoleta. Hindi ko na ulit narinig, mga kababayan, yung 2,000 pababa, magiging libre ang kuryente. Di ba? Nakalimutan na ho yata na yun ang ipinangako niya nung panahon ng eleksyon. Sabi ni Marcoleta, mga bossing, makukulong yung mga yan. No? Kapag lumagda at hindi nakikita o walang nakikitang ebidensya, tungaw yata yung mga yan eh. Kung tayo ho, ito, simpleng mamamayan. No? Nakita natin yung pwede at yung mga ebidensyang gagamitin po. Yung mga Mary Grace Piatos, kung tayo po, nakita natin kung paano magbanta ang vice-presidente live. Diba, sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo, at ni Martin Romualdez. Tapos, yung mga congressman na araw-araw, nasa Kongreso, hindi ho si Pulong ha. si Pulong lagi daw absent yun, mga kababayan. Kaya hindi si Pulong yung kasama doon sa araw-araw. Sila pa yung lalagda, tapos hindi nila nakita ang ebidensya. Pwede ba yun? Oo. At yun mismo ang utos ng ating saligang batas na pag dumating yung verified complaint na may pirma ng at least 1/3 ng members ng House, yan ay ituturing na articles of impeachment at agad-agad kailangan magkaroon na ng trial. Totoo. O, di ba? Agad-agad. Forthwith. Mukhang para sa mga senador ho, mga kababayan, mga boss chief amo sir, yung forthwith po, 4th month, 6 months, no? Magkakalahating taon na. Wala pa din. Sinabi natin trial, ang ibig sabihin nun ay yung mismong paghaharap ng ebidensya, pag-uupo ng mga testigo para malaman natin kung ano ba talaga ang kaso. Kaso nga ang gusto ang sinasabi ng Senado, pwede daw ma-dismiss yun sa pamamagitan lang daw ho ng kanilang botohan. Ano yun? Trip-trip lang ho? Paano sila boboto? Ano pagbabasihan ng kanilang boto ho, mga bossing? Sige nga. Kung hindi pa nakalatag o hindi pa na ipapaliwanag sa kanila yung ebidensya, wala pang trial na nangyayari. Ano ang pagbobotohan o ano ang pagbabasihan nila na dapat ihinto na? Dapat i-dismiss na yung impeachment na yan? Wala. Diba? Wala. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, may bagong issue kay Attorney De Lima. Gusto ulit makulong, order ng prosecutor ng DOJ. Bakit kaya biglang nagbago ang ihip ng ahangin? Isa di ba si De Lima sa prosecutor ng impeachment? Mamaya aalamin ho natin yan, mga bossing. Cheche Boreche, shoutout sa iyo. Hindi lang sa impeachment kasi hindi lang naman ang mga senators ang naghuhusga. Pati lahat tayo mga Pilipino ay judge din. Dahil 'di ba ang kasabihan natin sa konstitusyon. At yun ho ang pinapaniwalaan ko, mga bossing, kung bakit po takot na takot silang mangyari yung impeachment. Takot na takot silang maumpisahan ho, mga bossing. Kasi kung sila-sila lang yan, kung closed door yan, Senado, tapos si Sara Duterte, tapos yung mga biktima, tapos yung mga prosecution, kung sila-sila lang yan, nandali sa kanilang magsabi, sige, acquit na to, wala na. Kaso makikita nating mamamayang Pilipino. Tayo ho, makakabuo sa isipan natin, makikita natin, naku talaga, tingnan mo, hindi nila maipaliwanag. Naku, tingnan mo yung depensa nila, hindi talaga nakatutok doon sa kung nagnakaw ba sa kaban ng bayan o sa pera ng bayan, si Sara Duterte. Makikita natin yung paikot-ikot nila, mga bossing. Di ba?
Kaya mga kinakabahan yan, kasi nga, natatakot sila na mag-acquit ng isang vice-presidente sa impeachment. Tapos, ang nakita nating mga kababayan, hindi nga nila maidepensa ang kanilang sarili dahil sa nag-uumapaw na ebidensya. Yun ang kinatatakot ho ng mga yan, ang mapahiya po sa mata ng mga Pilipino. Public office is a public trust, and that trust must never be abused or violated. Thank you, Tina. Sir, isa pa po. May Sabi ni Jorge Edralin, yun ang iniiwasan nila, Prof. Mark. Naku po, hindi ako professor, sir. Yung public trial, pag nakita ng mga Pilipino, mga nganib talaga si Inday Sara. Sabi ni Ma'am Princess Paris, kaya naman pala laging absent si Sara. Lagi din palang absent si Pulong. Magkakapatid nga sila. Hindi, palitan sila ng pag-attend po doon sa kay dating Pangulong Duterte. impact po ba yung public clamor sa Senate Impeachment Court and sa Supreme Court? Well, tingin ko naman, lahat ng mga nasa pamahalaan ay sensitive sa public opinion. Whether they will admit it or not, that is always a factor, especially for elected officials. Pero para sa akin, talaga yung dapat mangibabaw dito ay ano ba yung utos ng ating saligang batas? At sa akin, malinaw yun. Conduct the trial now. Kakabit ng SONA ni Pangulo ay yung mga pangyayari na mag-elect ng bagong liderato ng Kongreso. Pero ang isa pa sa malaking inaabangan ay of course yung pag-convene ng Senate Impeachment Court o yung pagsisimula na mismo ng pre-trial or trial proper. Sa araw na rin po na yon ay baka official na rin po kayong na-appoint sa plenaryo ng Kamara bilang House Impeachment Prosecutor. Sir, what's the ideal date for the Senate Impeachment Court na simulan agad after the SONA yung pagtalakay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Noong June, kung maalala ko, naglabas ng calendar ang Senate, si Senate President Escudero. At ang naalala kong nakalagay na petsa doon ay July 29, which is the day after the SONA. Whatever date. Yun, naalala nyo ho yun, mga bossing? Naalala nyo din po nung nagbigay ng petsa na June 2, binaliwala din ho nila yun, no? Tapos nilipat. Tingin ko din ho dito, mga boss chipa mo, sir, yung mga senador, may kanya-kanya silang toka no? Yung senador na nandoon po sa 18, mga kababayan, tingin ko meron silang kanya-kanyang toka. O ikaw, Bato, ikaw ang tagasabi ng dismiss ako, o dismiss itong impeachment ni Sara Duterte. O ikaw naman, Alan Peter Cayetano, sasabihin mo naman, pag dumating yung petsa nga 11, sasabihin mo naman, i-remanda lang natin ito.